Welcome po sa inyong lahat. Isa na namang episode na hitik sa impormasyon at programa ng pamahalaan para sa progreso ng bawat Pilipino ang hatid namin sa inyo dito sa The Working President. Ako po si Jolina Magdangal na nag-aanyaya sa inyong samahan kami sa loob ng kalahating oras. And to start off our show, narito ang detailed report ng pagdalo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa 16th Asia-Pacific Economic Leaders Summit sa Lima, Peru. Ito ang una naming feature sa special report. Taon-taon, 21 leader ng mga ekonomiya at business stakeholders mula sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ang nagsasama-sama sa isang dialogo para tugunan ang mga pandaigdigang issue tungkol sa pagsusulong ng ekonomiya at iba pang kooperasyon para sa kaunlaran. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Forum na ginanap sa Peru ngayong taon ay napapanahon at napakahalaga. Ramdam na kasi ng mundo ang epekto ng nararanasang recession ng mga malalaking ekonomiyang tulad ng Estados Unidos at Japan. Seryoso at isang malaking hamon para sa mga dumalo ng 16th APEC Leaders Summit ang nangyayaring global financial crisis. Kasama si Pangulong Arroyo na dumalo sa isa sa pinakamahalagang pulong ng APEC Summit, ang APEC Business Advisory Council o ABAC Dialogue. Pangunahing agenda ng pulong ay bumalangkas ng matibay na aksyon para tugunan ang krisis pinansyal na gagarantiya na makabawi ang ekonomiya ng APEC member economies kasama na ang Pilipinas. Suportado ng ABAC ang nabuong mungkahi sa Group of 20 Declaration sa Washington, D.C. kamakailan na magpatupad ng reforma sa sistemang pinansyal. Kasama sa G20 Declaration ay ang pagsuporta sa nahintong World Trade Talks at ang pag-iwas ng G20 leaders na magpatupad pa ng anumang hadlang sa pamumuhunan at kalakalan. Bagay na nauna ng isinulong ni Pangulong Arroyo bilang chairman ng ASEAN Summit taong 2006. Sa pahayag na inilabas ng mga APEC leaders noong unang araw ng taunang pulong, kumbinsido sila ng open trade and investments ay malaking tulong para palakasin ang pandaigdigang merkado. Pati na ang pagkilala sa mahalagang papel ng International Monetary Fund, World Bank at iba pang development banks na makatulong sa mga bansang apektado ng financial crisis. Binigyang boses din ng Pangulo ang rehiyon ng Asya para mabawasan ang agwat ng kahirapan sa ilalim ng pagpapalakas ng Small and Medium Enterprises o SMEs at isulong ang labor mobility. Ito anya ang dalawang inisyatibo na lubhang mahalaga sa Pilipinas. Sa pagwawakas ng 2 araw na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, pinagtibay ng 21 APEC leaders ang mga napagkasunduang hakbang na nakapaloob sa Lima Declaration. Nakatutok ang deklarasyon sa tema ng 16th APEC Economic Leaders Meeting, A New Commitment to Asia-Pacific Development. Kasama rito ay kung paano mababawasan ang agwat sa pagitan ng mayayamang bansa at developing economies katulad ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagbagsak ng lahat ng ekonomiya sa mundo. Batay sa napagkasunduan, mabilis na kikilos ang lahat para resolbahin ang patuloy na banta ng krisis at ang pagtanggap sa ipagkakaloob ng monetary at fiscal stimulus ng APEC member economies. Ang pagsuporta sa muling pagbubukas ng World Trade Talks o Doha Round na makakatulong para mabawasan ang epekto ng financial crisis. Bukod sa isyu ng ekonomiya, seryosong hakbang din ang ipatutupad para sa mga sumusunod. Pagpapatupad ng structural reform at pagtiyak sa sapat at murang pagkain, partikular sa mga developing economies. Nananatili rin ang pagtataguyod ng corporate social responsibility, pagpapatupad ng mga pagkilos para labanan ang katiwalian sa rehiyon, pagpapatatag ng human security kasama na ang pagbaka sa terorismo,
patuloy na pagtutulungan para iwasan at bawasan ang epekto ng climate change, pati na ang tulungan sa panahon ng kalamidad. Sa maraming paksang tinalakay, determinado ang mga pinunong kasama sa APEC na agapan agad ang malaking epekto ng lumalalang sitwasyong pang-ekonomiya, partikular sa mga mahihirap sa mundo.